Ito, dito na tayo sa Las Piñas. Paano pumunta sa Zen Bike Philippines? Ito, yung eskwelahan na yan ang palatandaan sa may Perpetual Las Piñas. Ayan, katabi, katapat pala ito, Mitsubishi Motors. Ayan, dire-diretso tayo ngayon. Tapos, kumanan tayo ngayon dito. Ayan, kanan. Tapos makikita nyo yung mga tricycle na yan. Yung mga nagko-commute yan, pwede kayo mag-tricycle. Sabihin nyo lang, doon lang kayo sa bilihan ng bike, Zen Bike Philippines. Ayan, pwede na siguro yun. May makikita kayo dyan. Ito, yan, guardhouse. Dire-diretso ulit hanggang may makita kayo ulit na guardhouse. Ayun. Ayan na, tadeng! Yan, bilihan ng bike. O, ito mga idol, tara, let's go. Samahan nyo ko. Sa wakas, natuntun ko rin to. Malayo man malapit, basta ang gusto ko mapalapit sa inyo ang mga Japan surplus sa mga nagbabalak bumili ng mga bike na mura at makakapili at malaya kayong makapili sa mga gusto nyong bisikleta. Ginagawa ko ito mga idol para rin sa inyo lahat at para makapili rin kayo at magkakaroon po kayo ng mga idea lalo na sa pagpili ng inyong magiging bisikleta. So ito, start na. Okay, ikot muna tayo mga idol. Okay, dito meron palang 24 hours CCTV. Ayan, no face mask, no entry, parang ganun. Itong nakita kong shop kakaiba. Ayan, basahin nyo, may warranty na, may reservation pa. Okay, ayan, nakikita nyo mga idol, ang gaganda ng mga bike. Yan, puro size 16. Okay, eto, pahapyaw lang muna, huwag kayo masyadong ma-excite. At mamaya sasabihin ko rin mga prices. Pero sa dami niyan, alanganin ako isa-isa na mga presyo niyan. Ayan, overview muna. At saka ito, mga nakikita kong display dito, very good condition na sila, patatakbuhin na lang. So, ayan, overview ko lang muna. At hindi ko pa nakakausap yung ano natin, kausap dito na may-ari. So, eto, yan, panoorin muna mga idol. Fat bike, made in Japan. Fat bike, 20 by 4.0. Maganda pa yung gulong, mukhang bago pa. Ayan, pareho ng naka-disc brake sa likod, disc brake din sa harapan. Naka 7 speed, may carrier na siya sa likod, Shimano TZ. Ayan po, naka-turning naman yung another sa likod. Tapos naka-rich speed. Dito merong Bronx. Ito pala, may motor siya sa likuran, kaya medyo may kabigatan to mga idol. Ayan. Pag pinadyakan mo, para may tumutulong na tumutulak. Ang presyo nito, pareho silang 8.5. Ayan, 8.5. As is, 8.5 din itong rich speed. Pareho nitong Bronx. Itong Bronx, medyo manipis na yung gulong. Pero ito talaga, alam ko kilalang bike din ito pagdating sa mga fat bike. Bronx. Single speed po sa likuran. Single speed, ito naka foot brake siya, parang yung mga pixie bike po. $25,000, $25,000. Negotiable pa po lahat yung mga bike na yan. Ito, dito tayo sa Giant. Shimano RX100 group set. Yan, may emblem pa. Championship, Giant. Traffic relay sa harapan.
aluminum fork. Quick release din sa likuran. Okay, naka-X1 natin Shimano group set po yan, made in Taiwan. Ayan, 51M 52cm size. Naka 8 speed na po ito. Ito naka carbon fork Shimano. Quick release sa harapan, harapan likod, quick release. 105 crankset. Tapos naka Ultegra caliper brake, harapan likod sa caliper Ultegra. Tapos ito namang sa brakes 105. Road bike Vigor naka dual crank 52 tet. Yan o, classic na group set Shimano 600. Ayan, super kinis, ang ganda pa, pati yung mga chain. 7 speed. Makikita nyo, kakaiba yung seat post nya, talagang diretso na to. Ito yung ano, pinakakabitan niya sa taas. Yan, mapapansin nyo, higpitan na lang po yan. Naka quick release na sa likod, saka dito sa harapan quick release na rin po. Caliper brake sa harap at likod. Ngayon sa likod, maganda pang ano yan, lambot lang yung preno. Ganun din sa harap, sariwang sariwa pa itong itsura nito. 28,000 lang po ito mga idol. Kung mapapansin yung mga seat post na ganito, ito yung Sakae. Talagang original po yan na seat post ng Sakae. Pareho lang nito sa Palayan, Sakae seat post po yan. Ito nga pala yung saddle na ito, Velo saddle. Ang size nito, size 53. Itong Norton, size 54. Ito, tingnan natin itong Norton. Grabe yung daan. Ayan o, daan ng bike na to. Alloy frame po ito mga idol ha. Andito yung mga shifter nya. Ganda. Ito primary loan Norton. Okay, Shimano, mga old school tatak na ito. Ang pinakamalaking crank nya 52 tip. Tapos naka 6 speed siya. Tapos naka cut eye. Ito yung mga lumang cut eye na ano, kung makapapansin yung tatak nito, ito yung Golden Arrow. 60s pa to mga group set na ganito. Sa mga mahilig po sa mga collectors item, ito isa na rin to sa mga hard to find. Ito katulad nito, may carriers, may carrier brace sa harapan. Ito ang ganda pa nitong ano, bike na to. Kaya kung makikita nyo, napaka old school nung road bike na to. Bagay na bagay to sa mga mahilig mga collection ng mga road bike na old school. Napansin ko dito sa saddle nya, yung saddle nya balat. Ayan, balat siya talaga, matigas na ano, para rin siyang Brooks.
chromoly yung ano frame po niya. 30,000 po ang price nito mga idol. Wow. $500 yung ano. Kung mapapansin niyo yung ano niya, oh, naka folding na po. Alloy siya, alloy lahat. Yan. Galing. Kung papansin nyo, antik pa yung lock nya. Ang tatak nitong lock nya, Kawakami. Yan, Kawakami. Yan. Okay, testing. Lalak natin ha. Kung makikita nyo ito, pipindutin nyo ito. Ito. Ikot ng ganon. Ayan. Automatic, kung makapansin nyo, nakalock na siya. Sabay tanggal ng susi. Pero yung nakatanggal rin. Mas pindutin ba? Ayun. Ito mga idol, merong Fuji Feather Fixie Bike chromoly frame po yan. Tapos naka caliper brakes harap at likod. Napansin ko sa bike na to, ito yung ano, naka Sinelli Unicanitor saddle. Ayan yung classic saddle. Alam ko made in USA yan to. Kung mapapansin nyo, napakakinis pa nitong bike na to. Fixie bike po siya mga idol. Yung hub niya parehong Fuji. Tapos itong saddle, dito ko nagagandaan sa saddle niya. Yan o, Unicanitor Classic, made in Italy po yan. Yan yung saddle niya. Saka may bags na siya sa likuran. Chromoly feather, yan, Fuji yan. May lagay na rin ng tubig. So sa mga nagbabalak bilhin, ang presyo lang po nito 25,000. Ayan, 25,000 po. Naka double wall rim na po siya. Tapos yung yan, nung makita yung rayos niya, saka yung napakakinis, malinis, walang kalawang. As in yun, napakagaan, gaan talaga. Ayan, i-zoom natin yung ano niya, hub. Ayan, single speed. Ayan yung hub niya, Fuji din ang tatak. Yan, bihira lang yung mga ganito klase ng mga fixie bike na nakikita ko. Ito, naka Swalbe na rin siya, active Lugano. Yan. Ito, papatakboy na lang po. Wala na pong asking aayusin dito sa bike na to. Talagang pure na ride and go na po. So yun, ang sa price niya is 25,000. Naka clutch pedal po siya. Ang size pala nito 56 cm large. Ayan po. So yun, good to buy na rin tong bike na to. Bukod pa sa baba, marami pa naka-stock dito sa taas. Ayan, nakita yung dami pa. Gatambak na bike, kaya maraming pamimilian dito pag kayo pumunta rito sa lugar na to. Ayan po, ito po yung overview natin. Napakaraming stock po, kaya kung yung mga may balak pumunta rito, puntahan nyo na po dahil napakaraming magagandang new arrival na Japan Surplus bikes po dito sa kanila. Ayun o, may nakita ako ditong belt drive dito na Japan Surplus na curve. Ayun, ito na mga idol, at nakakita ako dito ng maliit na bike. Ito ang tatak niya, Kira folding system. Ayan, ito po yung medyo latest na rin tong folding bike na to. Kung makita nyo yung gulong, medyo flat na, so wag nyo pansinin yung sa gulong, pero yung setup mismo nitong Kira na to, steel frame. Ayan, yung niya, saddle is Kira,
Tapos quick release yung old school. Tapos naka steel, may carrier na steel sa likuran. Tapos ayan, kung mapapansin nyo, naka single speed. Tapos drum brake at may shock siya sa likod. So ayun, kakaiba. Tapos dito sa handlebar, ayan, meron ding quick release siya para iangat. Tapos ito, telescopic na siya yung mismong ano niya. Ayan, stem. sorry. So yun, ang bike na to hindi pa po siya for sale. Yun lang. So sa mga naghahanap po ng ng bike na ganito, itong pinakita ko po hindi pa po siya for sale. For keeps muna. So yun lang ang ko dito, update sa bike na to. Una ko nakita to, akala ko binebenta. So hanggang features lang ako, kahit na naglalaway na ako. Joke lang. Kahit na nakita ko dahil ito yung mga isa sa mga favorites na mga bike ng karamihan ng mga nangongolekta po ng mga Kira bikes. So yun po, not for sale pa po yan. Ito, naka-reserve na po lahat yan, kaya wag nyo na yung rin na bibilin pa. Yan. Ito, 7.5 po yung Progress. Alloy siya talaga. Napakaganda. Magaan. Tingnan natin kung gaano ba kabigat. Magaan lang pala. Sea brake na rin sa harapan, drum brake sa likod. Tapos single speed pero hindi, naka 3 speed to malamang. Naka Shimano Nexus 3 speed po siya mga idol. Tapos drum brake. Yan, ganda pa oh. Kala mo 2x2 na bakal. Diba? Mga idol, ito na po yung pinakahintay yung mga retail prices. Ito sa road bike 7K and up. Tapos pag vintage 10,000. Ayan, pati yung mga mini velo. Ayan, ang mini velo nila is 5,500. Pag branded 8,500. Yun po ang prices nila. Ayan, kukunti lang nakita ko mini velo. Ayun, pero di ko na sila naisa-isa pa. Tapos may mga BMX dito 4,000 and up. So ito mga Japanese curve bike. Ayan, pag single speed 4,000 and up. At saka yung multi-gear, yung maraming cambio 4,500. At saka kapag aluminum naman, ang prices nila nag-range lang ng 5,500. Ayan. So halos lahat po ng mga bisikleta naka-display at nakikita nyo, lahat yung mga nakikita nyo good for running na po, lahat po yan, naayos na po. At talagang dipipili na lang po kayo kung ano po magugustuhan yung mga bikes po. So yun, at eto, may papakita pa ako sa inyo. Dito naman sa mga folding bike, eto, sa mga folding bike naman, almost magkakapareho ang mga presyohan nito sa Japanese bike. Pag single speed 4,000, tapos pag may mga cambio 4,500, tapos pag aluminum 5,500. Kung mapapansin nyo ito, may Jaguar dito yan, 16 ang mga sizes ng mga gulong itong sa area na to. Ito Jaguar, kakaiba yan. So nagpumapatak din siguro mga price niya na single speed 4,000 lang po yan. So dito marami po kayong mapagpipilian, lalo na sa folding bike, at mura, magaganda pa. So certain naman kung talagang pumunta kayo rito, kasi ako nagulat din sa sobrang mura po ng mga prices ng retail prices po ng mga bikes nila rito.
at maayos pa yung mga bikes. So ayan, na-overview nyo siguro. Hindi ko na po inisa-isa sa sobrang dami po. Ayan. Karamihan sa mga nakita ko rito, mga steel frame nga pala mga idol. Yun nang medyo dito, napansin ko, mga steel frame. Pero in good condition na po lahat for running na. Pag steel, alam nyo na, pag galing Japan, matitibay po lahat yan. Compare po sa mga alloy. Yun din ang ko, pero syempre pag ako nangolekta, may steel ako, may frame. So hanggang ngayon pinag-aaralan ko kung ano pa yung talaga matibay. Pero na-experience ko sa akin kapag ang mga alloy talagang ramdam ko ang mga konting kalas-kalas. Pero pag steel talaga super tibay. Yun po yung experience ko. At ito pala, meron po ditong tri-wheel, 16 inches po yung mga gulong niya. Alam ko marami naghahanap nito. Sa halagang lang to, 11,000 lang po yan. Nag-iisa na lang po yan dito, pero may mga parating pa raw sila. Yan, yung mga BMX, yan, napakamura. Ito yung mga pambata pala mga bike, 2,500. Lahat na po yan. Ang per piraso po sa retail price. Ayun, nagpapasalamat po ako sa may-ari ng Japan Surplus na to dito sa Las Piñas, Zen Bike Philippines. Nagpapasalamat po ako kay Idol Boss Cyrus. So ayan, nakikita niyo yung mga bikes dyan, mga taga Pasay, mga Cavite, yung mga taga Alabang, yung basta yung malapit po dito sa lugar na to, dito sa may Las Piñas. Mga taga Las Piñas na rin po, yung mga hindi pa po nakakaalam kung saan bibili man Japan Surplus. Ayan, makikita nyo, nandito po, napakamura po ng mga retail prices nila dito sa mga Japan Surplus. Di nyo na po kailangan lumayo pa, basta sa lugar nyo. Eto, punta lang kayo rito, marami po kayong mapagpipilian po. At dito sigurado may mga discount pa kayo siguro. Depende na po sa pag-uusap nyo dito sa lahat. Ayan, kung makita nyo, napakaraming bike. Thank you very much. Hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat sa panonood mga idol. So medyo napagod. Eto, kain muna tayo ng pares. Nadaanan ko lang. So tatatlo pa lang kami dito kumakain. Wow, taba. Haluan na maraming taba. Yan, request pa yan mga idol. Eto, kanto boy tayo. Wala naman tayong di tayo maselan. So ito, daming nilagay na taba niya ate O yan, ubos na yung nila. Pang sahog, inalo ko na lahat. Maraming salamat. Ayan, napakarami nang kumakain na. Maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli sa panonood ng aking vlog. Mabuhay po kayo lahat. God bless.